to be in charge of everything God has entrusted to us. In charge means authority, okay, to manage growth, be successful, and be a blessing to others. Last Sunday, tinuro sa inyo ng misis ko, yung 3 economic status in life. Okay? Actually, matagal ko na pong teaching yun eh. 4 na po yun. Sinabi niya lang po sa inyo yung pong salat, yung sapat, yung sagana. Pero may ika-4 pa yun. Alam niyo ba kung ika-4? Sikat. Bakit sikat? Kasi pag sagana ka na, kaya mo nang maging blessing sa maraming tao. So ngayon, pagka ikaw ay nagsisilbing pagpapala na sa maraming tao, anong sasabihin? Uy, si Brother Romel, nanlilibre. Pasyalan nga natin si Brother Romel, di ba? Pero nung panahong walang-wala si Brother Romel, may makakaalala ba sa kanya? Wala. Pero ngayon na sagana na siya, okay, at nagsisilbing pagpapala na siya, sikat na siya. Lahat tayo nagsisimula dun sa salat. Yung bang, pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. May tawag tayong mga Pilipino ron eh, isang kahig, santo ka. Pero dapat bilang mga anak ng Diyos, we level up pamula sa pagiging salat, patungo po sa pagiging sapat. Yung sakto lang, diba? Yung kahit papano, hindi mo na inaalala, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, sapagkat meron ka ng regular source of income. Okay? At kahit papano, once a month, pwede kayong magyayang isang pamilya, tara, kain tayo sa labas. Kasi sapat na eh. Pero mas maganda, pag nag-level up ka pa doon sa sagana ka, na hindi lang yung pamilya mo ang nabibless mo, kundi nagiging daluyan ka pa ng pagpapala sa ibang tao. At syempre, pinakamaganda ron, yung sikat ka na. Hindi dahil sa gusto mo ng fame, hindi dahil sa gusto mo makilala ka, kundi layunin mo, dahil sa kasaganaan na meron ka, maipakilala ang Panginoon sa buhay mo. Question is, how would I handle failure and success? Kasi, tandaan po natin, the greatest test comes not in our failure, but in our success. Sino sa Bible ang nasubok at pagkatapos bumagsak po siya dahil sa kanyang katanyagan, dahil sa kanyang kayamanan, dahil sa kanyang karangyaan? Walang iba, kundi ang pinakamarunong na tao sa mundong ito, si Haring Solomon. Imagine, pinakamarunong na tao siya, pero nagkaroon siya ng 300 asawa at 700 concubines. Yun nga lang isang asawa. Minsan ang hirap ng unawain, intindihin. Magkaroon ka pa ng 300 asawa. Magkaroon ka pa ng 700 na kabit na babae. O ano nangyari kay Solomon? Nag-backslide. Okay? Yung Book of Ecclesiastes, makikita po natin. Yung sinulat po niya yun, mga ngaral, sabi niya, vanity of vanities. Bakit niya na sinasabi na walang kwenta ang lahat ng bagay sa mundong ito? Kasi narating niya na yung pinakamataas na yugto ng kanyang buhay. Mga kayamanan, siya ang pinakamayaman nung panahon po na yun. At nakamit niya na siguro iba't ibang uri ng babae. Lahat ng pagkain, natikman niya na. Pero kaya niya sinasabing walang kwenta. Kasi nalayo siya sa Panginoon. That's why in Ecclesiastes chapter 3, verse 11, ano sabi ng salita ng Panginoon? God has set eternity in the human heart that He alone could feel. Lahat po tayo sa puso natin, meron tayong kakulangan. Tanging Diyos lang ang makapagpupuno. Now, the reason I'm sharing this with you today is because I want you to understand. Kung tayo papanaw sa mundong ito, paano tayo? Paano nyo gustong alalahanin kayo ng tao?